Nagsimula ang palabas kay Na Young-ho na isang sikat na politiko na madalas lumabas sa mga palabas sa TV. Tagagaling lang sa ibang bansa para tuparin ang kanyang tungkulin. Medyo natarant siya dahil ang tanging nag-welcome sa kanya sa airport ay ang kanyang mga kasamahan. Saka siya tumingin sa kanyang cellphone at nakakita ng isang mensahe mula sa kanyang asawa. Na sinasabing may problema siya, sa sandaling iyon ay agad siyang nagmadaling umuwi. Nang papasok pa lamang siya ay may naramdaman siyang kakaibang nagmumula sa kanyang garahe. Binuksan niya ang liwanag pero sumigaw ang misis niya at nagpanik na agad na pinatay ang ilaw. Laking gulat niya nang malaman niyang naglilinis ang asawa niya ng mancha ng dugo. Sa sasakyan nila may bangkay din doon. Humingi siya ng pariwanag sa kanya. Sinabi ng kanyang asawa may nabangga daw ang anak nila. Hindi nila alam kung sino, dahil wala silang makitang ID o pagkakilanlan. Humingi si Ma Young-ho ng pariwanag sa anak niya na si Yohan. Sabi niya biglang tumawid ang taong ito at hindi niya sinasadyang natamaan siya. Noong una gusto niyang dalhin sa hospital ngunit nagpanik siya at sa halip ay hiniway siya. Si Ma Young-ho tinanong kung may mga saksi na nakakita sa nangyari at sinabi ni Yohan na wala. Sabi ni Ma Young-ho na ang pinakamahusay na desisyon ay isukong ni Yohan ang kanyang sarili sa polis at kung si Yohan ay maswerte baka makakuha siya ng probation. Si Ma Young-ho sinabi na pwede nilang itago ang katawan, pero magiging pabigat daw yun sa kanila habang buhay. Pero tumanggi si Yohan na isuko ang sarili at casual siyang umalis at sinabing ang sasakyan na ginamit niya na nakabangga sa lalaki ay kotse ng kanyang ama. Kaya ang kanyang ama ang dapat managot. Nang malinag ito inilagay ni Ma Young-ho ang bangkay sa kotse at ibinalik ito sa pinangyarihan ng krimen. Kinabukasan na isang lalaki na nagngangalang Jung-sik ang nakipag-ugnayan sa pulisya upang kilalanin ang bangkay. Nang ipakita ang katawan si Jung-sik ay nakaramdam ng sakit. Kasabay nito si Yohan isinuko ang kanyang sarili sa pulis. Habang si Ma Young-ho ay humingi ng tawad sa publiko lalo na sa biktima ng pamilya. Gusto niyang managot ang kanyang anak sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng press conference sinabi ng sekretarya ni Ma Young-ho na ang biktima ay may kapansanan sa pag-iisip. At may criminal na record na maaaring magamit nila para ipagtanggol si Yohan sa paglilitis. Si Ma Young-ho saka nakilala ang pamilya ng biktima na si Jung-sik at ang asawa nito. Noong mga oras na iyon si Yohan ay ngumiti na ikinagalit ni Jung-sik at sinampal siya. Agad na dinala si Yohan sa police station. Nagpatuloy si Jung-sik sa pagtatanong tungkol sa kasama ng kanyang anak na si Ryan Hua. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto ni Ma Young-ho na hindi ganoon kadali ang kasong ito. Saka siya umuwi at sinubukang tingnan ang CCTV ng kanyang bahay at nakita niyang buhay pa ang anak ni Jung-sik noong siya ay hiniuwi ni Yohan. Naghihingalo na siya at humihingi ng tulong pero natakot ang asawa ni Ma Young-ho at tumakbo palayo imbes na tumulong. Kinabukasang sinabi ng asawa ni Ma Young-ho na pwede daw makakuha ang abogado nila ng probationary sentence kay Yohan. Pero tumahimik lang si Ma Young-ho, iniisip niya kung nasaan ang kasama ng biktima. Tinanong niya ang kanyang asawa ngunit mabilis nitong sinagot na hindi niya alam. Sinabi niya sa kanyang asawa na maaaring magbanyag ang testigo sa lahat ng kanilang krimen. Saka nasuri na niya ang CCTV at nakita ang buhay pa ang biktima nang siya ay dinala. At kung may testigo ay isasagawa ang autopsy at maaring matiklasin din ang oras ng pagkamatay. Ang kanyang asawa sa halip ay sinisi siya ng kanyang asawa na sinabing dapat ay inilibing na ang bangkay sa simula pa lamang upang hindi sabay na kumalat ang problema kung saan-saan. Si Jung-sik at Detective Kim ay nag-imbestiga sa hotel kung saan tinutuluyan ng anak ni Jung-sik noong gabing namatay siya. Ngunit sinabi ng polis na nag-imbestiga na mayroon lamang nag-iisang taon na umupa sa silid. Si Detective Kim pagkatapos ay ipinaliwanag na ang mga kaso ng mga ilegal na immigrant tulad ng manugang ni Jung-sik na tumakas matapos makakuha ng sertifiko ng kasal. Si Jung-sik pagkatapos ay pumunta sa isang lugar ng prostitution pagkatapos ay sinisi siya sa nangyari. Si Jung-sik na siyang nagpakasal sa kanyang anak na lalaki at ang naghihingat ng sertifiko ng kasal ng kanyang anak. Malinaw na tatakas ang kanyang manugang dahil sa takot na ma-deport. Si Jung-sik ay humingi ng tawag sa tabi ng bangkay ng kanyang anak. Nangako itong hahanapin si Ryan Hua at ang apo na kanyang dinadala. Samantala si Myung-ho, sinusubukan pa ring hanapin ng kanyang sekretarya si Wong. Ang isang recording na nagpapakita na si Yohan ay tumatakbo palayo sa pinangyarihan ng krimen.
Ipinapalagay ng pulisya na ang kanyang estado bilang isang ilegal na immigrant ay nag-alala sa kanyang na mahuli siya ng mga pulis. Sa parehong oras na sinusubukan pa rin ni Jong-sik na alamin ang katotohanan ng kasong ito sa tulong ni detective na si Kim. Nakita niya ang CCTV footage mula sa isang dumaang sasakyan at nalaman na si Ryan Hua ay tumatakbo patungo sa bundok sa isang makitid na daanan. Sa ibang lugar tatawagan sana ni Myung-ho para sa tulong ngunit biglang sinabi sa kanyang ng kanyang sekretarya na may isang testigo na pumunta sa pulisya. Habang sa istasyon ng pulisya ang saksi na ito ay nagsabi na nakarinig siya ng napakalakas na kalabog. At sigurado na ito ay isang banggaan at ilang saglit ay tumakbo ang isang babae mula sa pinanggalingan ng tunog. Ang detective na si Kim ay nagtanong kung ang testigo ay dumating sa pinangyarihan ng krimen. Matapos marinig ang tunog at ang saksi ay sumagot na hindi. Kaya hindi makakatulong ang testimonya, ngunit ang saksi ay nagsabi na siya ay nakakita ng isa pang kaibang bagay. Pagkatapos ng malakas na tunog ay narinig niya ang isang kotse yang papalas. At tumakbo ang babae sa takot na parang may humahabol sa kanya. Medyo hindi malinaw ang nakita ng saksi dahil medyo makapal ang kagubatan. Tapos nung nakita niya si Jong-sik, sinabi niya na ang humahabol sa babae ay si Jong-sik. Ang CCTV footage ay muling sinuri, nakita ni Jong-sik si Ryan Hua na tumatakbo habang lumilingon sa likod. Kaya ibig sabihin ay maaaring totoo ang naunang testimonya sa kanya pinayagan ang kanyang anak na maotoksik. Ang saksi ay sinalubong din ni Myung-ho para makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa nangyari. Samantala si Jong-sik na kakayulang ay nabigla nang makitang nandoon na si Myung-ho na gustong makita ang larawan ng kanyang manugang na babae. Pagkatapos ay pinakita niya sa kanila ang larawan ng bangkay ng kanyang anak mula sa autopsy. Napag-alaman na buhay pa ang kanyang anak inang na oras matapos ang banggaan. Ibig sabihin kung tinulungan siya ni Yohan ay baka buhay pa ang anak ni Jong-sik. Sinabi ng ina ni Myung-ho at tinanong niya kung gusto niya ng pera sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa lahat. Sinabi ng kapatid ni Jong-sik na wala silang hihingin kahit isang sentimo. Ngunit ang gusto lang nila ay justisya. Humang inang tawad si Myung-ho sa sinabi ng kanyang ina kanina. Pinutol ni Jong-sik ang kanilang pag-uusap, at sinabi na namatay na ang kanyang anak at ang kanyang manugang na nag-iisang saksi ay misteryosong naglaho. Sa kapangyarihan at pera na mayroon si Myung-ho ay baka mahanap na siya. Si Jong-sik sinabi na kung may kinalaman dito si Myung-ho nang ako siya na magbabayad siya. Pagkatapos ay pinaalis siya ni Jong-sik. Samantala bago umalis si Myung-ho kumuha siya ng ilang mga larawan sa bahay ni Jong-sik. Kinabukasan pumunta si Jong-sik sa opisina ng abogado na si Wang. Sinabi ni Wang na maaaring masentensyahan si Yohan ng 5 taon. Ngunit kung gusto nilang gumawa ng pitch si Yohan ay makakakuha ng probisayon ngunit si Jong-sik ay tumanggi sa ideya. Sa isang simbahan si Myung-ho ay nilapitan ng kanyang superior, sinabi ng kanyang superior na dahil sa kasong ito kaya mabilis tunos ang electability ni Myung-ho sa mga taong patuloy na sumuporta sa kanya para tumakbo siya bilang gobernador. Ngunit ang kondisyon ay agad na maresolva ang kaso. Biglang may dumating na mensahe na nagsabi na siya ay nakuha niya ang hinihiling ni Myung-ho. Samantala pumunta si Jong-sik sa isang chicken farm para makipagkita sa kapatid ni Ryan Hua. Ngunit walang pakialam ang kapatid nito kung mawala ang kanyang kapatid, sa kanya ipinakita ang kanyang nasirang mukha na gawa ng kanyang kapatid. Dahil nagseselos siya sa kanyang ate dahil nauna siyang nakapag-asawa ng Koreano. Pinayuhan si Jong-sik na itigil na ang paghanap sa kanyang kapatid. Biglang nakatigap si Jong-sik ng mensahin na may litrato ni Ryan Hua. Tapos tinawagan siya nito ng hindi kilalang numero. Sabi niya na nalaman niya ang number ni Jong-sik sa missing person flyer. Alam niya kung nasaan ang manugang ni Jong-sik na si Ryan Hua pero humingi siya ng kampensasyon. Sa ibang lugar may hinihintay si Myung-ho. Nakita niya si Ryan Hua na hindi maganda ang lagay ng mga oras na iyon. Samantalang si Jong-sik ay dumating sa lugar na pinag-uusapan, pero sabi ng isa sa mga empleyado doon ay umuwi na daw si Ryan Hua, dahil hindi maganda ang kondisyon niya. Ginapos pala ni Myung-ho si Ryan Hua at dinala sa isang gas station. Si Ryan Hua ay patuloy na humihingi ng tawag habang sinasabi na wala siyang balak pumatay. Si Myung-ho ay tumahimik lang siya, tapos pinigilan niya tumakbo si Ryan Hua at pinalo ang mga binti niya. Pagkatapos may itinurok na likido sa mga binti niya.
Pagkatapos may narinig si Mayongho na huminto ng sasakyan at nakita niyang may kalalabas lang sa banyo at naglalakad palayo. Ngunit biglang sumakay ang tao sa sasakyan ni Mayongho. Ang tao ito pala ang tinuhan ni Mayongho para hanapin si Ryan Hua. Tinanong niya kung bakit si Mayongho na may kapangyarihan at kasikatan ay may pusong gumawa ng isang bagay na pinagkaitan nito. Nakita niyang tumakbo si Ryan Hua na sinubukan na tumakas at tinanong kung bakit hindi siya agad binatay ni Mayongho. Pagkatapos ay hinalok niya ng kanyang sarili na tapusin si Ryan Hua. At dahil palayo na si Ryan Hua ay tinanggap niya rin sa wakas ang alok. Ngunit nang sinubukan ng lalaki na kunin ang kanyang kagamitan, agad na tinapos siya ni Mayongho, hanggang sa mamatay ito. Dahil ayaw ni Mayongho na may makaalam ng kabulokan niya kaya papatayin niya ang sinumang hamarang sa kanya. Kasabay nito nakita ni Jung-sik ang ilang polis na nagtitipon-tipon. Dahil nang agad ng tenga si Ryan Hua ng isa sa mga polis at sinusubukan tumakas. Si Ryan Hua ay dinala sa hospital, pagkagising mula sa pagkahimatay ay mukhang natakot si Ryan Hua, ngunit sinubukan ni Jung-sik. Napotolmin siya. Sa wakas ay sinabi niya sa kanya na sa araw na iyon ay sinubukan niyang hanapin ang kanyang asawa, ngunit hindi mahanap siya kahit saan. Si Jung-sik pagkatapos ay sinabi na ang kanyang anak na lalaki ay namatay at natagpuan sa isang tubig. Si Ryan Hua ay nalilito dahil siguradong siyang hinanap niya ang kanyang asawa kahit saan. Si Jung-sik pagkatapos ay sinuri muli ang CCTV at sa wakas ay nituklasan ang isang nakakagulat na katotohanan mula sa footage. Nakita ang kanyang anak noong ika-8 ngunit hindi noong ika-7. Kahit na nangyari ang aksidente sa ika-6. Ang abogadong si Huang ay sigurado may isang pumatay. Matapos ang aksidente ay dinala ang anak ni Jung-sik. Ngunit pagkatapos noong ay ibinalik ang kanyang katawan doon. Kung pwede silang kumuha ng search warrant baka makakita sila ng clues sa bahay ni Mayongho. Pero pagpunta nila doon ay ni-renovate pala ang bahay ni Mayongho. Si Jung-sik at ang abogadong si Huang ay nakipagkita kay Yohan sa kulungan. Nagsinungaling si Jung-sik na may saksi na nakakita sa kanya na sinagasaan ni Yohan ang kanyang anak. At ilang sandali pa ay binaliklaw nila sa pinangyarihan ng krimen ang bangkay ng kanyang anak. Sinabi sa kanya na ang sentensya ni Yohan baka madagdagan na hantong sa death NLT. Ngunit kung siya ay tapat ay baka makakuha siya ng kapatawaran. Tinanong nila kung siya mismo ang gumawa nito o tinulungan siya ni Mayongho, ngunit tumahimik na lang si Yohan. Biglang nabalitaan ni Jung-sik na nakakulong si Ryan Hua, sa kanya naalala na nagdemanda si Ryan Hua para lang matulungan siya ng polis na hanapin siya. Dahil na rin illegal immigrant si Ryan Hua, kapag nawala siya ay ayaw siyang hanapin ng mga polis dahil walang data at tiyak na mahirap siyang hanapin. Ngunit kapag may nagdemanda sa kanya wala silang ibang pagpipilihan kundi ang hanapin siya. Ang problema ay si Ryan Hua ay maaaring ma-deport. Si Jung-sik ay humingi ng tawad at sinabing yun lang ang naiisip niyang paraan para hanapin siya. Sa wakas ay naging malinis na sinabi niya na para makapunta sa Korea kailangan niyang pumatay ng isang tao sa China para siya ay ma-deport at makakulong siya sa China. Humingi ng tulong si Jung-sik sa abogadong si Huang. Sabi ni Huang na may 2 weeks pa bago ma-deport si Ryan Hua, kaya may oras pa sila. Pero may mas importante pa, dahil sa hindi nagsalita si Yohan, kahit na nagsinungaling sila sa kanilang sinabi kanina. Sinabi rin ni Huang na na-check niya ang sasakyan ni Mayongho, ngunit wala itong mancha ng dugo. Matapos mag-imbestiga noong araw bago sumakay si Yohan sa kanyang BMW ay nasa Irona. Ngunit sa testimonya ni Yohan ang kotse na ginamit niya sa pagtama sa biktima ay ang kotse ng kanyang ina, na nangangahulugang sila ay nagpalit ng ebidensya. Sinabi rin kay Jung-sik na may ibang naglangalang o nagdemanda kay Ryan Hua. Samantala nakita ni Mayongho si Yohan na nanginag pero parang hinayaan niyang mangyari ito. Na para bang sinasadya niyang mamatay ang kanyang anak. Ngunit lumabas na panaginip lang ang lahat, sa parehong oras pumunta si Jung-sik sa lugar ng taong nagdemanda kay Ryan Hua. Ngunit dahil wala ito, si Jung-sik sinubukang maghanap ng clues sa kapitbahay. Sabi ng kapitbahay na ang taong hinahanap niya ay nagpakasal sa illegal immigrant pero dahil hindi agad nakarehistro ang kasal na uwi ito sa hiwalayan. At ang taong hinahanap niya ay namatay na. Nang makita ni Jung-sik ang litrato ng lalaki naalala niya ang bangkay ng isang lalaki na minsan niyang nakita sa punerarya. Sa kanya naalala ang sinabi sa kanya ng kapatid ni Ryan Hua, sinubukan niyang tawagan ang kapatid ni Ryan Hua.
Ngunit walang sumasagot sa tawag. Dahil namatay din pala sila ng kanyang asawa. Kinabukasan nagkita si Jung-sik at Mayong-ho at sinabing makipagkasundo siya sa isang kondisyon na si Mayong-ho kinailangang kansilahin ang pagpatapon kay Ryan Hua. Hindi nagtagal pagkatapos ng hapong yun, sinabi ng abogadong si Huang na hindi ipapatapon si Ryan Hua. Ang bangkay ng anak ni Jung-sik ay nakremate na. Pagkaraan ng ilang araw nang gaganapin ang halalan para sa gobernador ay inimbitahan ni Mayong-ho si Jung-sik na magsalita sa harap ng publiko. Dito sinabi ni Jung-sik na nakita niya ang sinseridad ni Mayong-ho at pinatawan na niya ito. Buo rin niyang susuportahan si Mayong-ho bilang kandidato sa pagkagobernador. Noong hapon ay nakalabas si Ryan Hua sa kulungan at sinandot siya ni Jung-sik. Si Jung-sik noon ibinigay sa kanya ang kanyang marriage certificate at ito ay labis na ikinatuwa niya. Ang kalagayan ng kanyang anak ay nasuri din at sinabi ng doktor na ang kanyang dinadala ay malusog kahit na medyo malnourished. Nang gabing iyon si Ryan Hua ay naimbitahan na sumama sa pamilya ni Mayong-ho sa hapunan. Sinabi ni Ryan Hua na pamilyar siya sa pabango na ginamit ni Mayong-ho at Jung-sik. Pagkatapos ay nagpaalam sila at nagpunta upang kumuha ng litrato kasama ang kanilang mga taga-suporta. Sa sumunod na araw pilit na inaalam ni Ryan Hua ang taong kumidnap sa kanya. Dahil sa nais niyang maghayganti sa ginawa nito sa kanya, sa ibang lugar nakilala ni Detective Kim si Jung-sik at sinabing natagpuan patay ang kapatid ni Ryan Hua kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang ulo ng kapatid na babae ni Ryan Hua ay wala kung saan. Si Jung-sik sa naalala na ang salarin ay ang taong nakasalubong niya sa kailan noong araw na pumunta siya sa bahay ng kapatid ni Ryan Hua. Habang si Ryan ay nasa massage parlor ng kanyang kaibigan, nagdahilan ng kanyang kaibigan at hiniling sa kanya na pagsilbihan ng isang kliyenteng nakara-rating lang. Ang kliyenteng ito ang salarin na pumatay sa kanyang kapatid. Nagsalita ang lalaki sa wikang Chinese at sinabi na ang box number 2 ay inihanda para sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo na inihanda niya. Pagkatapos ay dumating ang puli sa pinangyarihan ng krimen. Si Jung-sik ay natarant at agad na sumugod. Ang namatay pala ay ang taong pumatay sa kapatid ni Ryan Hua. Si Jung-sik sinubukang alamin kung nasaan si Ryan Hua, nakita lang niya ang isang patay na Fitz, at napagtanto na si Ryan Hua ay nagpalaglag. Umuwi si Jung-sik at natagpuan niya si Ryan Hua, sinabi niya kay Jung-sik na hindi ako ni Jung-sik ang batang dinadala niya. Matagal na pala itong alam ni Jung-sik dahil pingutom niya ang pribadong parte ng kanyang anak. May dahilan kung bakit niya ito ginawa, may kapansanan sa pag-iisip ang anak niya. Noong gabi din yun binumba ni Jung-sik ang isang revolto hanggang sa malaglag ang ulo ng estetua. Agad siyang hinuli at naging trending kung saan-saan nagkaroon din ito ng epekto sa suporta ng mga tao mula kay Myung-ho. Dahil si Jung-sik ang campaign leader ni Myung-ho, nang mga sandaling iyon tumawag ang asawa ni Myung-ho at sinabing nasa bahay nila si Ryan Hua. Nagmamadaling umuwi si Myung-ho. Pagdating niya may nakita siyang mancha ng dugo sa door handle. Sinubukan niyang pumasok sa loob at nadatnan niya ang ina na patay na at ang asawa niya na nakatali. Tinawag siya ni Ryan Hua na Mr. Kidnapper. Ang pabango na ginamit niya ay pamilyar na pamilyar dahil siya nga ang kidnapper. Saka binuksan ang gas at nagsimula ang malakas na apoy. Sa kulungan tinanong ng abogado si Jung-sik kung sinadya ni Jung-sik ang lahat ng ito. Para makaganti sa pagkamatay ng kanyang anak at kung siya ba ang nagpadala kay Ryan Hua para patayin si Myung-ho. Ngunit nanatiling tahimik si Jung-sik, dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panunood, kaibigan.